Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Naging tensyonado ang dapat sana'y masayang road trip ng isang pamilya mula Bulacan. Ang kalsada kasing kanilang dinadaanan bigla daw nabalot ng fog. Hilig daw talagang bumiyahe ng pamilya Enriquez mula Bulacan. Pero ang kanilang road trip pa Baguio kamakailan, nabalot ng kaba. Nang ang paliko-liko pa namang kalsada sa Marcos Highway, nabalot ng makapal na hamog o fog. Sobrang kapal as in zero visibility. Wala na talaga kaming makita. 3 o'clock nung time na yon, nagmistulang gabi. Natakot po ako. Nagro-rosaryo na lang po ako. Inisip ko nung time na yon, itabi ko muna. Pero masyadong matarik yung gilid ng bundok. At ang nagsilbing gabay ni Leoncio. Yung guhit ng kalsada na kulay puti. At saka yung mga road sign sa gilid. Sa mga nagbabalak din mag-road trip dyan, ano nga ba ang dapat gawin sakaling maipit sa ganitong sitwasyon? Kuya Kim, paano nabubuo ang fog? Kuya Kim, ano na? Ang fog o hamog ay isang ulap na sumasayad sa lupa. Nabubuo ang fog sa pamamagitan ng proseso ng condensation. Sa prosesong ito, ang molecules ng water vapor ay nabubuo at nagiging water droplets. Ang water droplets sa hangin ang nakikita natin, kaya visible ang fog. Pag makapalang fog, maaring itong sanhi ng zero visibility. Zero visibility po, ito po yung tumutukoy po dun sa paningin po natin o yung kakayahan ng isang tao na makakita po sa paligid. Kumbaga, nagiging limited. May mga condition po tayo sa atmosphere nagkukos po ng zero visibility tulad nga po ng fog o yung hamog, lalo na nga po sa mga bulubunduking lugar. Tulad nga rin po nung malakas na pag-ulan na may kasama pa po itong bukso ng hangin. Ano naman ang dapat gawin sakaling maranasan natin to? Safety first, buckle up, slow down. Yung light natin, i-low beam natin. Kasi pag high beam, magko-contrast yun dun sa fog, hindi ka rin makakakita. Medyo nakaalalay ka na agad sa brake para yung vehicle sa likod, kailangan makita ka niya kaagad. Paano pag di mo kabisado yung lugar? Tabi ka muna. Kasi pag di mo kabisado, baka maka-aksidente ka lang. Be sure na hindi ka doon sa blind side. Samantala, update sa pamilya Enriquez matapos ang halos kalahating oras na maingat na pagmamaneho. Ligtas silang nakarating sa kanilang destinasyon. First time kong naka-experience ng ganun. Nilakasan ko yung loob ko kasi kasama ko yung buong pamilya ko. Pero kahit gaano pa siguro kalinaw ang iyong paningin, tiyak mahihirapan ka makakita sa tinuturing na foggiest place sa buong mundo. Isa sa tinuturing na foggiest places sa buong mundo ang Grand Bank sa Newfoundland sa North America, kung saan tinatayang 200 o mahigit pang 4 na araw kada taon na babalot ng fog. Isa sa tinuturong rason sa pamumuo ng makakapal na fog sa lugar ay ang pagtatagpo ng Labrador Current mula sa Arctic at ng mainit na Gulf Stream mula sa equator. Alam niyo ba na sa lugar na ito, malapit lumubog ang Titanic? Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.